fractured preteens. I could only breathe to believe Because every day is a special day, we have knitted another fresh and exciting episode para lang sa inyo mga ka-agri. Sa pangatlong pagkakataon ay muling isinantablado ng Kagawaran ng Pagsasaka ang pinakamalaking agri-machinery show sa bansa, ang Makina Saka, kung saan mga bago at state-of-the-art farm equipment ang ibinida ng mga magsasaka maging sa mga pribadong sektor. Ang detalye ng balitang yan at iba pang malalaking istorya tunghayan sa ating Agri-Balitaan. Sa ating episode ay mapapanood ninyo ang ikalawang batch ng mga magsasaka sa Maitom Sarangani na nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa DA para sa mga proyektong kanilang natanggap mula sa Kagawaran. Abangan yan sa ating Mula sa Mga Magsasaka. Dahil andito tayo sa bayan ng Maitom, hindi natin palalampasin na matikman ang kanilang ipinagmamalaking One Town, One Product o OTOP at yan ang isdang bangsi. Stay tuned na mga ka-agri dahil ihatid namin sa inyo ang proseso ng marination nito sa ating Agri-Techno. Tiyak na kagigiliwan nyo naman ang mga panibagong impormasyong pang-agrikulturang handog namin sa inyo ngayong araw. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sargent. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sargent, Agri Tayo, Soc Sargent, Agri Tayo, Soc Sargent, Agri Tayo, Soc Sargent. Isa sa mga layunin ng Department of Agriculture kung kaya meron tayong TV program ay upang mayatid sa ating mga kliyente sa anumang sulok ng rehiyon ang mga proyekto at programa ng ating tanggapan. At aside from that, Christian, ay na-showcase din natin ang yaman at kariktan na taglay ng ating mga sakahan, kabundukan at maging ng ating mga karagatan. Ngayong 2015, Marie, ay marami na tayong napuntahan ng mga bayan at lungsod sa mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. At sa ating episode po ngayong araw ay ang Sarangani Province po ang ating lilibutin. Isang masaganang buhay po sa ating lahat mga ka-agri dahil Sarangani Province na naman tayo muli. Ang first stop po natin ang pinakamalayong bayan dito sa lalawigan, ang Maitom. Ang Maitom po ay kilala sa iba't ibang mga produkto tulad ng goma, palay at mais na siyang pangunahing tinatanim sa higit sa 10,000 hektaryang agricultural area. At bukod dyan, sari-saring mga yamang dagat rin ang matatagpuan dito. And speaking of marine resources, Christian, mga ka-agri, ang isdang bangsi po, ang OTOP o One Town, One Product ng Maitom. At mamaya po ay bibisitahin natin ang isa sa mga Rural Improvement Club dito upang malaman natin kung paano nga ba nila ito pinoproseso. At batay sa ating research, Marie, isa ang bayan sa buong lalawigan na nakatanggap ng mga biyaya mula sa DA at aalamin natin yan mamaya sa ating mga magsasaka na ating makakapanayam.
For sure, it would be another fun-filled hour na naman mga ka-agri, kaya narito na po ang ating isang oras ng programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 under the dynamic stewardship of Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan in close partnership with Regional Agricultural and Fishery Council Desk Office 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya atin na pong alamin ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Mula rito sa Maitam, Sarangani Province, narito na ang ating Agri Balitan! Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura, higit sa 2,000 magsasaka nakibahagi sa Makinasaka 2015 sa Pasay City. Mga kawani ng 6 na regional field offices sa isla ng Mindanao muling nagpulong kaugnay ng implementasyon ng Agri-Pinoy Rice at Corn Programs. Mga implementer ng mga sub-projects sa ilalim ng Philippine Rural Development Project sumailalim sa Economic and Financial Analysis Training. At kilalanin ang 2 sa mga ipinagmamalaking entries ng Socsargen sa Gawad Saka na idineklarang national winners ngayong taon. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambulunto. Sa detalye ng ating mga balita, muling nagtipon-tipon sa pangatlong taon ang mga magsasaka at mangingisda mula sa 17 rehiyon ng Pilipinas para dumalo sa Makinasaka 2015 na kung saan ibinida ang mga makabagong kagamitan at makinaryang pansakahan bilang bahagi pa rin ng umiigting na pagsusulong ng farm mechanization program sa bansa. Ano-anong mga state-of-the-art farm equipment kaya ang i-display sa exhibit? Mula sa Pasay City, Maki-Agri Balita kay Edgar Alan Pasaol. Sa pangatlong taon ay matagumpay na naidaos ng Department of Agriculture ang Makinasaka at ngayong 2015, ito ay ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City mula Disyembre 1 hanggang 2. Higit sa 2,000 magsasaka at mga kinatawan mula sa pribadong sektor ang dumalo sa naturang Agri-Machinery Show upang makita ang mga makabagong makinaryang pansakahan na nakadisplay sa nasabing okasyon na malaki ang maitutulong na mapadali at mapagaan ang pagtatrabaho ng mga magsasaka sa kanilang bukirin. Panauhing pandangal si Agriculture Secretary Poseso Alcala kung saan sinabi nito na patuloy na gumagawa ng mga hakbang ang kagawaran ng pagsasaka upang mas lalo pang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maging komportable ang mga ito sa operasyon ng kanilang mga sakahan upang mapababa ang production cost at kalaunang magpapalaki ng kanilang kita. Aniya, ang paggamit ng mga world-class at state-of-the-art farm equipment ay isang indikasyon na bumubuti na ang kalagayan ng mga magsasaka at kayang-kaya na nilang makipagsabayan sa mga karatig bansa. Gusto ko pong i-share sa inyo na hindi po sapat na mayroon tayong hina-harvest na gano'ng kadami. Kailangan po nating magtulungan sapagkat yung pong ating kalapit na bansa sa Asia, ang production cost po ay mas mababa. Ang kanila pong presyo ng pag-harvest ng palay ay mas mababa. At ang pangarap po ng pamahalang ito sa pangunguna po ng mahal na Pangulong Rene Aquino ay huwag mabawasan ang pumupunta sa bulsa ng magsasaka. Ang kailangan po, pababain natin ang production cost para sa ganon. Humabol tayo sa presyo ng katabi nating bansa and yet ang pagkita ng magsasaka ay hindi nababawasan. Yun po ang ating target. Kaya nga po, hindi lang po sa mga maliliit at simple pong makinarya gustong tumulong ng pamahalaan. At salamat po dahil kayong mga nagsisidalo dito ay isinishare ninyo ang kaalamang ito sa ating mga kasamahan, sa ating pong mga kabukiran. Ngunit bukod po dito, ang ating pong mga directors, ang rice program, ang corn program, ang cassava program, high values, lahat po sila ay nag-iisip na po ngayon kung paano magbabalue adding sa ating pong mga produkto. Sapagkat at the end of the day, kung meron pong value adding, mas kikita po ang ating mga magsasaka. Ito po yung bottom line na gusto po nating maidala sa ating mga magsasaka. Sana po, wag po kayong manghihinawa. Sana po, wag po kayong mapapagod sa pagsunod po sa programa ng ating pamahalaan. Dahil pinipilit po natin
na kayo'y abutin, kung hindi man po sabay-sabay, ay pero sunod-sunod po nating mabigyan ng kaukulang serbisyo. Sinabi naman ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na ang pagtataguyod ng makinasaka ay isang magandang pagkakataon upang makapili ng mga makabago at modernong makinaryang pansakahan ang mga magsasaka ng Rehiyon 12. Tampok din sa makinasaka ang mga topiko tungkol sa paggamit ng mga makinarya hindi lamang sa palay at mais kundi pati na rin sa high-value crops tulad ng kape, kamuting kahoy at niyog. Bukod dito, ipinamalas din sa pamamagitan ng isang exhibit ang mga ipinagmamalaking produkto ng bawat rehiyon. Ayon kay Marlon Marcera, ang presidente ng Federation of Marble II Irrigators Association, damang-dama na ng mga magsasaka ang programa ng DA dahil sa mga ipinamamahagi nitong mga makinaryang pansakahan. Totoo naman pong talagang ang dami ng makabagong makinarya ngayon, mga modern na mga machineries na nakikita and na pinamamahagi na ng DA sa mga magsasaka, and yun nga po, daman-dama na ng mga magsasaka ang Department of Agriculture, ang programa ng DA. So maraming salamat po. Sa naturang pagtitipon, isa ang Rehiyon 12 sa may pinakamaraming delegado na umabot sa higit sa 100 magsasaka. Mula dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, ito si Edgar Alan Pasaon na pumila para sa Agri Tayo, Sok Sergeant. Sa iba pang balita, bilang Mindanao Cluster Head, muling pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang 4th Cluster Meeting sa Coronadal City mula December 7 hanggang 9 upang muling pag-usapan ang kasalukuyang estado ng implementasyon ng Agri-Pinoy Rice at Corn Programs sa 6 na rehiyong sakop ng isla. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Nagtipon-tipon ang mga representante ng mga regional field offices sa Mindanao ng Department of Agriculture sa Coronadal City para sa 4th Quarter Mindanao Cluster Meeting mula December 8 hanggang December 9. Ito ay pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na siya ring Cluster Head ng Mindanao. Partikular itong dinaluhan ng mga Agri-Pinoy Rice at Corn Program personnel ng mga DA RFOs ng Region 9, 10, 11, 12, Caraga at ARMM. Sa naging mensahe ni Direktor Datukan, hinikayat ito ang mga delegado na pagsikapang makamit ang kanilang mga targets at obligations para sa calendar year 2015. Mahalaga ito anya dahil ito ang magiging refleksyon ng accomplishments ng Mindanao Cluster. Kanya ring ibinahagi ang mga good management practices ng DA12 lalo na sa fund transfer kung saan mahalaga ang regular na pakikipag-usap sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang downloading of funds sa kanila. Ito ang pahayag pa ng Direktor. Bahagi rin ng ika-4 na Mindanao Cluster Meeting ang pagpresenta ng bawat rehiyon ng mga updates para sa 2014 at 2015 catch-up plan, fund utilization, rice processing center implementation, status procurement, at updates ng El Nino mitigation plan para sa rice at corn programs. Sa naging workshop na pinangasiwaan ng DA12 Serial Team sa pamumuno ng focal person nito na si Ginoong Ray Embajador, nagtulungan ang mga representante ng bawat rehiyon kung papaano makamit ang 100% financial at physical accomplishment ang lahat ng DA RFOs ng Mindanao at makabuo ng incremental production strategy upang masungkit ang food staples self-sufficiency targets para sa CY 2015 at 2016. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Sok Sergeant. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Balitang PRDP naman, patuloy na sinasanay ng Philippine Rural Development Project ang mga kawani nito pati ng mga kinatawan mula sa Provincial Project Monitoring and Implementing Units ng 4 na probinsya upang masiguro ang epesyente at nararapat na pagpapatupad sa naturang proyekto. Sa katunayan, isang Economic and Financial Analysis Training ang isinagawa sa Coronadal City mula November 2 hanggang 4 upang mahasa ang kakayahan ng mga project implementer sa pangangasiwa ng kanilang mga pondo. Muling maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Sumailalim sa Economic and Financial Analysis Training ang ilang kawani ng mga Provincial Project Monitoring and Implementing Units ng mga Provincial Local Government Units ng North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat kasama na ang mga kawani ng RPCO 12 sa Coronadal City mula November 2 hanggang 4 nitong taon.
Ito ay pinangasiwaan ng Philippine Rural Development Project Support Office Mindanao at pamunuan ng Regional Project Coordinating Office 12 kung saan naglalayon itong maturuan ang ilang personahe ng RPCO 12 at PPMIUs ng mga PLGU tungkol sa paggamit ng enhanced templates at guidelines para sa proposal at financial analysis ng iBuild at IRIP sub-projects ng PRDP. Napag-alaman din na ang training ay magbubukas ng daan upang magkaroon ng leveling off ang RPCO at mga lokal na pamahalaan sa concepts at procedures sa preparasyon ng economic and financial analysis sa mga naturang sub-projects. Ang mga ito ay binahagi ng Assistant Economist ng PSO Mindanao na si Ronel Eliorimo. Ipinaliwanag din ni Eliorimo ang mga nilalaman ng guidelines at templates tungkol sa iBuild sub-projects, kagaya na lamang ng farm-to-market roads, communal irrigation system, at potable water system. Sa ikalawang araw naman ay nagkaroon ng pagpapaunawa tungkol sa financial analysis para sa IRIP sub-projects at nagkaroon ng hands-on exercises. Si James Opre naman ng RPCO 12 ay tinalakay ang kahalagahan ng kaalaman patungkol sa Road Influence Area or RIA na mga proposed FMRs. Ayon kay Regional Technical Director for Operations, Zaldi Buloron, ang training na ito ay nakapagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na pamahalaan upang ma-review at ma-refresh nila ang kanilang mga sarili patungkol sa mga kaalaman sa pagbasa ng mga proposal at pagpapatupad ng mga proyekto ng PRDP. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Carl Lices Aguilion. At sumainyo ang unang yugto ng ating Agri Balitaan. Susunod. Dalawa sa itinanghal na national winners sa Gawad Saka Search 2015 nagmula sa Socsargen. At DABSWM ipinanawagan ang kahalagahan ng pangangalaga sa lupa. Antabayanan ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Socsargen. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit.
Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Dalawa sa mga itinanghal na national winners ngayong taon sa Gawad Saka Search ay nagmula sa SOCSARGEN. Ito ang kinumpirma ng National Gawad Saka Search Committee na nakapaloob sa kalatas ng kanilang ipinadala sa mga regional field office. Ipinroklamang outstanding sugarcane farmer si Girly Adog ng Matalam North, Cotabato at wagi naman ang pamilya Lentiha ng Santo Niño South, Cotabato bilang outstanding farm family. Bilang national winner sila ay tumanggap ng kaukulang tropeyo, plaque at cash rewards mula sa DA. Antabayanan ng detalye ng naganap na awarding ceremony sa Maynila sa susunod na linggo. Mas pinatitibay sa ngayon ng DARFO 12 ang kampanya kontra sa pagpasok ng mga planting materials ng kamoteng kahoy na apektado ng cassava witches broom disease sa Rehiyon 12. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga billboards sa mga entry points sa rehiyon na naglalaman ng babala na maaaring maidulot ng naturang sakit sa industriya ng cassava sa SOCSARGEN. Ang nilalaman ng mga information drive materials ay ang pagbabawal sa pagpasok ng mga cassava planting materials mula sa ibang rehiyon sa 5 bahagi ng Region 12 ayon sa DA-BPI Special Quarantine Order No. 1 Series of 2015 na ipinalabas ng tanggapan ni Secretary Proceso Alcala. Kasama sa mga entry points na pinaglagyan ng mga billboards ay ang mga bayan ng Alamada, Banisilan, Makilala, Carmen, Arakan at Tigkawayan sa North Cotabato na maaaring pasukan ng mga cassava planting materials mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Davao Region at Region 10. Habang ang mga bayan naman ng Malungon, Sarangani at Esperanza, Sultan Kudarat ay nilagyan din ng mga announcement materials upang maharang naman ang sakaling pagpasok ng mga planting materials galing din sa ARMM at Davao Region na maaaring dumaan sa mga nabanggit na bayan. Maliban sa kampanyang ito, mayroon ding mga itinalagang inspector sa mga nabanggit na entry points ang Plant Quarantine Services at Bureau of Plant Industry ng DA. At para sa ating national news, binibigyang pansin ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM ng Department of Agriculture ang kahalagahan ng malusog na lupa sa pagtatamo ng pambansang kasapatan sa pagkain, paglaban sa kahirapan at maging sa proteksyon ng kapaligiran. Ipinahayag ni BSWM Director Silvino Tejada na 38% ng higit sa 11 milyong ektarya ng lupa sa bansa ay bumababa na ang kalidad. Dahil sa napakalaking bahagdan ng higit sa 100 milyong Pilipino ay nakadepende sa agrikultura bilang pinagkukunan nila ng hanap buhay, ang hindi na mapakinabangang lupa, paliwanag ni Tejada, ay hadlang lamang sa paggamit ng mga adhikain ng pamahalaan. Upang mapreserba ang lupa, isang 10-year plan ang nakapaloob sa Philippine National Action Plan to Combat Desertification, Land Degradation and Drought o NAP-DLDD 2015-2025 ang inilunsad kamakailan ng ahensya na kung saan tinataglay nito ang mga nagpapatuloy na inisyatibo ng DA na mapangalagaan ang kalupaan sa Pilipinas.
At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Sok Sergeant.
Ako po si Ernesto Kirit, presidente ng Maitom Rubber Growers Association, in short, Maruga, in Maitom, Sarangani Province. Una po na dumating sa amin ang notice yung Budwood Garden worth of 1.5 million. Pagkasunod yung sa MRDP yung 300,000, nakabili po kami ng mini farm tractor. Yung mini farm tractor nagamit na po namin sa paghahauling ng seedlings papunta doon sa area na tataniman namin. Yung status ng Budwood Garden, sa ngayon, yung seedlings na itanim na namin sa area, kaya ito naman, in-advisean ako ng yung in-charge sa amin na personnel dito sa DE, na ipagpatuloy namin yung project. Yung benepisyo ng ng Budwood Garden, hindi lang kasi yung Budwood Garden. Ang amin doon, ang lalabasan doon yung nursery. Magkuha kami ng graft kami, magbad kami ng rubber. Yung naibad namin, yun na may pabili namin. Sa mga Budwood lang makapira kami. Siguro tulong sa DNR, hingi rin kami ng doon na kung sakali magkuha na sila ng reforestation, yun ang i-alok namin na itatanim yung rubber. Kaya hindi mahinto yung rubber namin. Imbis na tatanim sila ng kahoy, ang sa amin, i-endorso namin yung rubber. Kasi nakakatulong na sa farmers, nakakatulong pa rin sa climate change. Ang kuwan ko sa malaki yung pasalamat sa ginawa nila. Kahit na association pa rin yung kuwan namin, hindi pa kami nakaangat na maging kooperatiba. Ang nakuwang ko lang doon na sunod-sunod yung tulong nila. Ako si Amado Tayan, corn farmers sa Calao, Maitom, Sarangani Province. Makatabang ang baka sa mga farmers kay pwede man na may daro, sir. Mayo ng baka kay dili na siya patuna magkitang tubig kay sustenado man na sa init. Daghang salamat sa Department of Agriculture nga kami natagan mig livestock ang baka para makatabang pagdaro sa mong tabong uma. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Discover the champion's secret nutrition. White corn. Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game-long stamina. Winner! White corn. Champions in nutrition. Mag-White Corn, champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
ka-agri, ngayong araw po ay ibabahagi namin sa inyo ang teknolohiya ng marinated bangsi. Di ba, Christian? Tama ka dyan, Marie. At upang ibahagi sa atin ang proseso nito, makakasama po natin ang ilan sa mga miyembro ng LoveWave RIC sa ating Agri-Techno. Mga ka-agri, narito na ang mga panuntunan sa pagmamarinate ng isdang bangsi. Una, matapos makapanghuli ng masaganang ani ng bangsi sa dagat, ilagay ito sa banyera. Hugasan ang mga isda at isa-isang kaliskisan. Alising mabuti ang hasang at iba pang mga lamang loob. Siguraduhin na alis lahat ng mga lamang loob nito. Tanggalin ang buto nito gamit ang matalas na kutsilyo. Muli itong hugasan. Ibabad ng pananalian ng mga isda sa nakahandang brine solution. Ito ay ang pinagalo-halong suka, paminta, asin at bawang. Kapag namumuti na ang isda, tanggalin mula sa pagkakababad. At panghuli, maaari na itong ibilad sa ilalim ng init ng araw mula 1 oras hanggang kalahating araw. Ayan mga ka-agri, matapos ang 10 steps ay mayroon na tayong marinated dried bangsi. Dahil talagang pinagpaguran natin ito, Marie, dapat lamang natikman natin itong marinated bangsi na ating ginawa. Yes, tama ka dyan. Tsaka Christian, mas masarap ito pag meron tayong sausawang suka at mainit na kanin. And of course, mga ka-agri, meron po kayong mga choices sa pagkakaluto nitong marinated bangsi. Baka gusto nyo pong ng half-cooked or yung deep-fried para mas crispy po siya. Yes, kaya lang takalan natin to Christian. Game! Dyan lamang po kayo at magbabalik po ang Agri Tayo Soxergen. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28,
RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year.
which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soiled surfaces and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Mga kaagi, ramdam niyo na ba ang Kapaskuhan? Malugod na ipinagdiriwang ng ating programa ang Pasko at sisimulan natin sa ating episode ngayong araw sa pamamagitan ng Christmas message ng ating Regional Executive Director, Amalia Hayag Datukan. Nandito naman tayo sa ating programa. Ito ay ating pang-pitong edisyon. Magandang araw po. Ngayon ay Pasko na naman at ang Kagawaran ng Agrikultura ay naririto para bumati sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda ng isang malugod at marubdob na maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa binigay ninyong tiwala dahil ito po ay naging inspirasyon namin sa pagpapatupad ng aming mga tungkulin. Kung napansin niyo po, kami sa Kagawaran ay masayang nakikipag-usap at nakikisama at talagang nakikihalubilo sa bawat magsasaka at mangingisda sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng forum or congresses or pagtipon-tipon. Ito po lamang ang pagkakataon na kami po ay inyong marinig at yun naman po ay aming marinig. At sama-sama tayo sa ating mga pangarap at mithiing abutin ang ating Food Staple Sufficiency Program at syempre pa ang vision ng decent income para sa lahat. Dahil dito, kami sa Kagawaran ay talagang masaya at ito ay aming sinisikap na maipabahagi sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na sa magsasaka at mangingisda. Ito po ay ikalimang Christmas season ng aking pamumuno sa Kagawaran ng Agrikultura at gusto ko pong ipaabot sa aming mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda, na ang panumbalik po ng inyong tiwala sa gobyerno, lalong-lalo na sa Kagawaran ng Agrikultura, ay isang bagay na talagang naging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Ganon rin, ang tingin namin, kayo rin po ay masaya sa aming mga ginagawa at kami po ay kasama kayo, ay nangangarap na ito ay ating ipagpatuloy hanggang sa mga susunod pang mga taon. Sana po, ang atin pong slogan na Bridge the Gap, Touch the Heart, and Deliver Results ay atin pong
maipagpatuloy at sama-sama natin itong palaguin. At ito pa ay dinagdagan natin ng ating pinakabagong slogan ngayon sa ating rehiyon na sinimulan natin kasama ang ating mahal na kalihim Secretary Proceso Alcala, ang masaganang buhay, masaganang ani, at SOC Sergeant, buhay na buhay. Sana ito ay magpatuloy at ating matatamasa ngayon at sa mga darating pang panahon. Kasabay siyempre ng ating pangarap ng buhay na agrikultura ay ang pasasalamat na rin natin sa ating mga partners katulad ng mga local chief executives, ang ating mga punong lungsod at ating mga gobernador at ating mga kongresista at siyempre pa sa ating mahal na Presidente Benigno Aquino sa pagbibigay at pagsimula ng mga magandang programa sa agrikultura. Ito po ay atin ang nasimulan, ang ating pangarap, sana ito ay magpatuloy. Atin pong hinihiling at atin pong pinasasalamatan ang ating poong may kapal sa patuloy na pagbigay ng giya sa ating lahat at blessing ng isa pang magandang programa at mas marami pang pagkakataon na lahat tayo ay umunlad at ang ating klima ay gaganda at ito ay magbibigay ng magandang pag-asa sa bawat isa. So muli, sa panahon ito, ang ating pasasalamat ay sana ay makarating sa bawat isa sa inyo dahil naniniwala kami na ang bawat isa sa atin ay may kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya at sa pagkakaroon natin ng disenteng buhay. Magandang umaga po at muli, isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. Patuloy pong pinagaganda ang ating programa upang maihatid sa inyo tuwing Sabado ang isang palatuntunang kapupulutan ninyo ng mahalagang impormasyong pang-agrikultura. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong walang patid na panonood sa ating programang sumasalamin sa kasaganahan at kagandahan ng sektor ng pansakahan at pangisdaan. Tanging hangad po namin sa ating isang oras sa programa na kayo ay mabigyan ng mga panibagong impormasyon at teknolohiyang maaari nyo may apply sa inyong mga sakahan. For more details, please visit our Facebook accounts and other social media pages. At syempre, huwag niyo pong kaliligtaang panoorin ang ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. At kung may mga katanungan po kayo sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture, kung may mga technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, ipadala lamang po sa aming hotline number. Mga ka-agri, bukas pa rin po ang ating opisina para sa inyong mga nominasyon para sa Gawad Saka Search at narito po ang mga kategoryang maaari ninyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems, corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-value crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal racer, small animal racer, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: Farm Family, Young Farmers Organization, Rural Improvement Club, City or Municipal Agricultural and Fishery Council, Provincial Agricultural and Fishery Council, Barangay Food Terminal, LGU Operated, Barangay Food Terminal, Non-LGU Operated, and Fishery and Aquatic Resources Management Council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Muli po naming pinaalalahanan ng ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. At kung hindi pa po kayo registered mga ka-agri, lumapit lamang po kayo sa inyong local agriculture office upang matulungan kayong makapag-fill out ng application form. Samantala mga ka-agri, narito po mga istorya ang dapat niyong abangan next week.
Christmas is indeed in the air na mga ka-agri. Kaya naman, Paskong-Pasko na rin tayo dito sa ating programa. Ipakikita namin sa inyo ang kumikinang at magarbong Christmas decorations ng ilan sa mga dinarayong lugar dito sa Soxargen. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo mga ka-agri ang pagsisimula ng ating Christmas special episodes. Next Saturday mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin po kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxargen!